Magandang araw po ng mga nanay. Happy Mother's Day po. At panibagong araw na naman po ng pagsamba sa ating Panginoon. At umaasa po kami na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan. Sa ating pong tawag pagsamba ay makikita po sa aklat ng mga awit, kabanatang 100. Psalms 100, verses 1 to 5. Shout triumphantly to the Lord on the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Acknowledge that Yahweh is God. He made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving, and His court with praise. Give thanks to Him, and praise His name, for Yahweh is good, and His love is eternal. His faithfulness endures through all generations. At sa ating po naman sariling wika, ay ganito po ang sinasabi ng talatang 1 at 2. Sumigaw kayo may galak kay Yahweh, buong lupa. Magalak ninyong sambahin si Yahweh. Lumapit kayo sa Kanya na may masasayang kanta. Ang pagpapasalamat ng may galak, ang gumigising sa ating kamalayan tungkol sa kabutihan ng Diyos. At ang kamalayang ito ang nagsisilbing mitsa ng ating pagsamba sa Kanya. Talatang 3, kilalanin ninyo na si Yahweh ang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo ang Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Ang malaking dahilan ng pagpapasalamat natin sa Diyos, siya ang lumikha sa atin at ginawa tayong mga banal. Tayo na dating kaaway ay ginawang kaibigan at itinuring pa niyang anak. Talatang 4, pumasok kayo may pasasalamat sa Kanyang mga pintuan at sa Kanyang templo ay nagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang ngalan niya. Ang pagpupuri at pasasalamat ang daan patungo sa presensya ng Diyos na naghahatid ng buong kagalakan. Talatang 5, kasi mabait si Yahweh, walang hangganang pag-ibig niya. Nagpapatuloy ang katapatan niya sa lahat ng henerasyon. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos at nagpapatuloy ang kanyang kabutihan magpakailanman. Sa Pilipos 4, talatang 6 at 7, ay ganito po ang sinasabi, huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi idalangin at ihiling ninyo ang lahat ng bagay. Ilapit ninyo sa Diyos ng may pasasalamat ang lahat ng kailangan ninyo at ang kapayapaan ng Diyos na di kayang arukin ng isip ng sinuman ang siyang magbabantay sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, Ama namin nasa langit, kami po ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga. Kinikilala ka namin dakilang Diyos na dapat sambahin at papurihan. At sa iyong kabanalan, Panginoon, kami ay nagkakasala sapagkat hindi kami nakakaabot sa iyong banal na pamantayan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po at ikaw na rin ang gumawa ng daan upang kami ay makalapit sa iyo at makahingi ng kapatawaran. Patawad, Panginoon,
sa mga salitang aming binitawan, mga bagay na aming ginawa at inisip na sadyang hindi kalugod-dugot sa iyo. Patawad po, O Diyos, at kami ay naniniwala na ang dugo ng aming Panginoong Yesus ay sapat na upang mahugasan kami sa lahat ng mga kasalanan. Kaya, Panginoon, kami ay buong tiwalang nakalalapit sa iyo at nakahihiling ng anuman sapagkat pangako mo na kung kami hihiling ng ayon sa iyong kalooban sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ay iyong ipagkakaloob. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at humihingi ng tulong sa ganitong mga pagkakataon. Nawa, Panginoon, ang una naming itinadalangin sa iyo ay ang mga namumuno sa aming bansa, simula sa aming presidente hanggang sa aming mga barangay tanod, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, kalusugan at katapatan sa sinumpaan niyang tungkulin. Nawa, Panginoon, matapos ang pandemic na ito, na sila ay tapat na naglilingkod at tumutupad sa kanilang sinumpaan tungkulin. Maraming salamat at kami mayroong Diyos na nalalapitan katulad mo sa ganitong pagkakataon. At ang aming mga volunteers, ang aming mga social worker, ang aming mga health worker, at ang aming mga service provider. Panginoon, ang lahat ng ito inilalapit namin sa iyo, na patuloy po silang bigyan ng kalakasan at ng malalakas at matitibay na antibodies, Panginoon, nang sa ganon sila ay hindi na mahawa ng virus na ito. Panginoon, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo ng bawat isang mamamayan ay magkaroon ng malasakit sa bawat isa at nakalimutan namin sandali ang aming mga sariling pangangailangan at ang isipin namin ay kung paano matatapos ang pandemic na ito sa patuloy namin pagkikipagkooperasyon, patuloy namin pagsunod sa mga patutunan ng aming pamahalaan. Bigyan mo po kami ng masunuring mga puso at kaunawaan na ang lahat ay kumikilos para sa ikabubuti ng bawat isa at ang isang balinghakbang ng pagsalungat ay nakakapagpabagal, Panginoon, sa mabilis na ikasusugpo at ikalulutas ng virus na ito. Kaya kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, na bigyan mo po ng kahinahunan ang bawat isa at ng lahat ng sakit at karamdaman. Patuloy din namin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga scientifico at ang mga may karunungan sa medisina, Panginoon, na patuloy mong pagyamanin ang kanilang kaalaman nang sa ganon ay mabilis na matuklasan, Panginoon, ang bakuna na panlaban sa virus na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa ganitong mga panalangin at nawa sa kabila ng ganitong mga pangyayari ay huwag kaming makalimot sa iyo. Lagi namin alalahanin na ikaw pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Anuman ang aming pinagdadaanan, ito, Panginoon, ay nasa sa iyong mga kamay at ikaw ang nangangalaga sa bawat isa sa amin. Marahil ay meron ka lang itinuturo sa amin at iyon ang nais naming maunawaan at malaman, Panginoon. At sa pagkakataon ito, muli namin itinabalik sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan sa iyo kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. So maraming salamat po sa ating mga kapatiran na tapat sa kanilang pagbibigay. Pero sa kabila po ng krisis na ating kinaranas, Panginoon, ay patuloy pong nagiging tapat ang bawat isa at wala pong pagbabago sa ating mga koleksyon, Panginoon. At ito ay tunay
na isang malaking biyaya ng Diyos sa Lighthouse Christian Church. Maraming salamat po at dalangin. Aral ng kanyang salita, naanyahan ko po na buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 8 verses 18 to 30. Again, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Roma 8:18 to 30. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulungang umaalipin dito at makakasama rin sila sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Verse 22, alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumarating tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga kapaghihintay. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghintay tayo ng may pagtsatsaga. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kaya ng sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging anak, at sila'y tinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. Last verse, kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging Kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At itinuring niyang matuwid ay ibinigyan niya ng karangalan. Tayo po'y manalangin aming Diyos ngayong umaga. Hinihiling po natin ang inyong pong patnubay sa mga panahon po na aming dinadanas ngayon. Mas kailangan namin ng inyong salita. Salita ninyo na magbibigay sa atin ng kapayapaan, kapanatagan, pag-asa, kalakasan, at higit sa lahat, Panginoon, ang inyong salita, ang aming gabay at patnubay kung paano po kami tutugon sa mga pangyayaring pinapahintulot po niyo. Ngayong umaga, maging malinaw po ang inyong salita. Maitaas po ang inyong pangalan, mapalakas ang aming pananampalataya para sa inyong kapurihan, para sa aming kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, alam po natin lahat na patuloy po na nag-i-extend ang quarantine at ang ating kalagayan ngayon ay alam kong hindi natin may iwasan na nagdudulot ito sa atin ang pagkainip, takot at pangamba. At ito po ang mas nakakalungkot na katotohanan. Sa kabila ng pandemya o pandemic na ating dinaranas, mayroon po tayong mga personal na problema at pinagdadaanan. Kaya bilang mga Kristyano, paano tayo mananatiling payapa? Paano tayo mananatiling naninindigan at mayroong pag-asa? Tayo mga Kristyano ang dapat na nakikitaan ng kapanatagan, kagalakan at pag-asa sa mga ganitong pagkakataon.
nais ko po kayong tanungin, ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa mundo? Kung titingin po tayo sa ating paligid, umpisa pa lamang po ng taon na ito ay sunod-sunod na ang mga kalamidad, ang mga balita o mga pangyayari na talagang gumulat po sa atin. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa ating bansa? Sa ating buhay? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari? Tayo po mga Kristiyano ang may tama, malinaw na kaunawaan pagdating dito. Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa mga ganitong sitwasyon? Malinaw po na sinasabi ng Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So this morning, we need to renew our minds sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos para matimbang natin kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Kaya nakakalungkot po na sa kabila ng ating pinagdadaanan, maraming mga Kristiyano ang sinasawalang bahala, nine-neglect ang salita ng Diyos, kung saan sa salita ng Diyos po natin malalaman, makikita kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng mga nangyayari po sa paligid. Although, nakikita po natin sa telebisyon, sa social media, ang balita or mga facts. Pero ang lahat po ng balita na ito, ang lahat ng mga pangyayari na ito, ay ipinapaliwanag po ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan po ng malinaw nating pagkaunawa sa Biblia, magiging tama yung ating tugon, magiging tama yung ating nararamdaman. Tamang pananaw, tamang kaunawaan, ay magdudulot ng tamang pagtugon o pagkilos. Paano natin titingnan ang pandemic? Paano natin titingnan ang mga nangyayari sa paligid natin on a biblical standpoint? Kapag tinanong tayo ng ating kapitbahay bilang isang Kristiyano, paano mo ipapaliwanag ang mga bagay na ito? Sapagkat kung tama po ang ating kaunawaan, magre-resulta po ito ng tama nating mararamdaman at tamang aksyon sa hinaharap. Our knowledge affects our feelings, and that eventually will affect our behavior. May connection po ang ating kaunawaan sa ating puso at sa ating pagkilos. Ang salita po ng Diyos. The Bible engages all, our head, our heart, and what comes out through our hands. So ito po yung mga tanong na sasagutin natin sa pamamagitan po ng passage natin ngayong umaga. No? So very basic po yung ating mga tanong at nais ko po na huwag natin itong kakalimutan. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mundo na ating ginagalaw? Sabi po sa verse natin, sa Romans chapter 8, verses 18 to 30. Sabi po muna sa verse 19. Maging ang buong nilikha, ibig sabihin po yung buong mundo, yung buong creation. Sabi po, ang buong nilikha ay sabik na naghihintay ng Diyos ang mga anak. So, ang paghayag po ng Diyos sa mga anak niya, ito po yung muling pagbabalik ni Kristo. So, nagkaroon po, gumamit po si Apostol Pablo ng personification at sinabi niya na ang buong creation, ang buong sanlibutan, ang buong nilikha ay nananabik. Bakit po nananabik? Sabi po sa verse 22, talon tayo. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumarating. So, dinidescribe po ng Bible, okay, ang buong creation. Na ang buong creation daw po, ang buong mundo ay nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Nananabik sa bagong langit at bagong lupa. Sapagkat, ang buong nilikha ay naghihirap at dumarating. Ang ating pong mundo na kinabibilangan ay naghihirap at dumarating. Tulad ng isang babaeng manganganak na. So, kinumpel pa ni Pablo sa isang babaeng manganganak na. So, alam natin na kaya po mahirap ang panganak ng mga babae ay ito ay parusa ng Diyos. Iniatang ito ng Diyos sa Genesis 3:16. Alam natin na dahil sumuway si Eva, dinagdagan ng Diyos sa
babae. Kaya gaya ng paghihirap ng babae sa panganganak, na resulta ng kasalanan, ang buong sanlibutan ay naghihirap din at dumaraing dahil sa epekto ng kasalanan. So bilang mga Kristyano, ang ating biblical perspective sa mga nangyayari is this. Kaya nagkakaganito, mamaya malalaman natin kung bakit sobrang ingat. Kung bakit may pandemic, bakit hindi natatapos ang physical, ang natural calamities. Kanina pong madaling araw, mayroon na namang lindol. Bakit? Because the old creation is subjected to God's righteous judgment. Again, this old creation is subjected to God's righteous judgment. Basahin po natin ang ikalawang Pedro, chapter 3, verses 10 to 12. Basahin ko po Ang araw ng Panginoon ay darating na, tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakapapangilabot na ulo. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakaya ninyo para mapadali ang pagdating niya, sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Again, 2 Peter 3:12. At very relatable siya ngayon. No? Sabi po sa second part ng verse 12 ng 2 Peter 3, sa araw na ito, sa muling pagbabalik ni Kristo, sa patuloy na paglapit ng muling pagbabalik ni Kristo, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katabi. So, hindi na tayo papawisan, hindi na tayo nahihirapan. Now, the question is, bakit ang mundong ito ay matutupok sa apoy? Sasabihin ng mga scientists, dahil global warming. Hindi po. Dahil sa kasalanan. Ano man ang gawin nating pagsalba o pag-preserve sa mundong ito, nakatakda po itong magunaw. Sabihin nila, kaya mainit ngayon, kaya grabe ang init. Dahil sa mga hairspray na ginagamit natin, dahil sa pagsira natin sa kasalanan. Totoo yun, pero hindi po yun ang kabuuang katotohanan. Ang lahat ng sakit, paghihirap, kaguluhan ay epekto ng ating kasalanan. Epekto ng paglapastangan ng tao sa Diyos at sa kanyang utos. Goes back through Genesis chapter 3, nung ang tao ay tumalikod sa kalooban at disenyo ng Diyos. Nagbunga po ito ng paghihirap. So bilang mga Kristyano, alam natin na kapag tinignan natin ang paligid, hindi ito bunga lang ng aksidente o ng evolution. Alam natin na ito ay epekto ng kasalanan. Ang lahat ng pagkasira at mabilis na pagbabago ay manifestasyon lamang ng nalalapit na pagkagunaw ng mundo ito. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At marami tayo, kahit mga Kristiyano, ay nakakalimutan ang katotohanan niya. Kaya huwag po natin mahalin ang sistema ng mundong ito. Huwag nating itoon ang ating kaligayahan at pag-asa sa mundong ating ginagalawan. Kung ang ating buhay ay nakasentro o nakatuon lamang sa mga bagay dito sa mundo, gaya ng pera, kasikatan, material na bagay, kalusugan, panandalian saya, tiyak na wala po tayong pag-asa. Ano po ang sabi ni Apostol Juan? Sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang mundo. Bakit? Kasi sabi ni Paul, ito ay alipin ng pagkabulong, ito ay nasisira, ito ay balot ng kasamaan. Kaya sabi ni Apostol Juan, huwag ninyong ibigin ang mundo, ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan
ang masasamang hilig ng laman, ang pagdanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa Ama. Verse 17 ng 1 John chapter 2, ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Sa verse na binasa natin kanina, matutupok ng apoy. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, kung ano man ang ipinagpapalit mo sa Diyos, kasama mo yung matutupok sa atin. Kung ano man ang iyong Diyos-Diyosan ngayon, sabi ng salita ng Diyos, kasama mo yung mapapahamak, kasama mo yung matutupok ng apoy. Kaya pag sinasabi nila sa balita na meron tayong new normal, we know as Christians that it is just temporary. Because as Christians, we know that it is not surprising. Ito pong pandemic na ito, and even lahat ng ating present sufferings, is actually confirmation sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tayo mga Kristyano, although naapektuhan tayo sa mga masasamang balita na naririnig natin, dahil may kaunawaan tayo sa salita ng Diyos, magiging tama po yung pagtingin natin, magiging tama yung ating nararamdaman, at magiging tama yung ating magiging aksyon. Ang mga tao, panatag dahil malusog sila, walang threat sa kanilang kalusugan, hindi naman ang Diyos. Nagkaroon ng global medical crisis. Panatag ang mga tao sa kanilang hanap buhay, sa kanilang karir. Kumikita sila. Kagaya ng mainit na controversy ngayon, diba? Nagsara ang ABS-CBN at maraming mga artista at empleyado ang nawalan ng trabaho. Ano ang matututunan natin dito? Huwag natin kailanman ilalagay ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala sa mga bagay na bigay lamang ng Diyos. Hindi lamang trabaho, kundi lahat ng ibinibigay ng Diyos. Kung yan ang gagawin mong Diyos, at dyan naangkla ang iyong buhay, dyan mauubos ang iyong oras, wala kang pag-asa. Dahil kung iyan ay biglang aalisin ng Panginoon, at ipapaunawa niya sa atin, alam niyo po, kaya sinabi sa Bible na our God is a jealous God. Kaya ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng ibang Diyos o ayaw ng Diyos na mahalin natin ng higit sa Kanya ang mga bagay na ito dahil yun po ay ikakapahamak natin. Kapag mas minahal natin yung mga bagay na binigay niya, hindi na babawasan ng Kanyang kaluwalhatian, kundi ikakapahamak natin yun. Ikakapahamak natin. So nakikita natin, even yung mga idolo natin na akala natin well off, isang desisyon lang na wala ng trabaho. Nakikita natin. Nakikita natin sa ating mga mata na yung mga buhay na pinapangarap natin ay wala tayo talaga ng saysay. Kung doon nakaangkla at nakasentro ang ating mga buhay. This world is passing away. Only God is unchanging and eternal. That's why let us put our hope in Him. Ano? Ang isang karaniwang Kristiyano na halos nahihirapang kumain sa bawat araw, na, let us imagine for a moment, meron isang pamilya, sila yung may pananampalataya sa Panginoon. Isang tukaso. Every Sunday sila yung magsasamba sa Panginoon. At yung ama na nagpo-provide ay meron lamang maliit na trabaho, sabihin na natin minimum wage. At
Ang kanilang pagtitiwala ay wala doon sa trabaho. Ang kanilang pagtitiwala ay wala doon sa pera na kinikita ng kanilang ama. Ang kanilang pag-asa ay nasa Diyos. At ang lahat ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos ay nagtutulak sa kanila na mas mahalin at magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo po, kapag natanggal sa trabaho, yung tatay na nagpo-provide sa maliit na pamilya ngayon, hindi sila mag-react gaya ng pag-react ng mga milyonary natin ngayon. Alam niyo kung paano sila mag-react? The Lord gave, and the Lord is taking away. Blessed be the name of the Lord. Dahil kapag ang ating pag-asa, ang ating kagalakan ay hindi nakatuon doon sa mga binibigay ng Diyos, alisin man yun ng Diyos, mananatili yung ating pag-asa. Mananatili ang ating pag-asa. Ganun po yung ginawa kay Job. Inalis ng Panginoon kay Job ang lahat ng mga pagpapala at yun ang nagpatunay na kaya sinasamba ni Job ang Diyos ay dahil sa Diyos at hindi sa mga pagpapala ng kanyang dinaranas. This world is passing away. Ang mundo pong ito, yung init po na ating nararamdaman ay hindi ito phenomena na unique at surprising. It is written in the scripture. Ang mundong ito ay nasisira, masisira. Bago pa man i-explain ng science, ang mundo, ang kalagayan ng ating mundo, ito ay itinalana ng salita ng Diyos. Masisira po ito lahat. Matutupok po itong lahat. Kaya huwag po natin dito ito ang ating pagmamahal, ang ating pag-asa. Sa Diyos po natin ito ito. At ang lahat ng magmamahal sa mundong ito, ang higit sa pagkilala at pagmamahal natin sa Diyos ay matutupok kasama ng mundo ito. Nung tanungin natin, sa kabila ng katotohanan na ang mundo ito ay balot ng kasamaan, ang mundo ito ay cursed, suffering, destined for destruction dahil sa kasalanan. Ano ang magandang layunin ng Diyos sa kabila ng masamang kalagayan ng mundo? Tuloy natin ang Romans chapter 8, verse 20. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layunin para sa Kanya. Para sa Kanya. Nangyari ito hindi dahil sa gusto lang nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. There is hope. And what is our only hope? If this world is subject to destruction, ano yung hope natin? God. The new heaven and new earth. Yung ating ultimate dwelling place. Verse 21, dinescribe ulit yung mundo. Dahil palalayain din niya ang buong nilikha, ang whole creation, mula sa kabulukang umaalipin dito. Ang ating pong mundo, under God's sovereignty, alipin ng bulok na sistema ng epekto ng kasalanan. Under God's punishment. At makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng Diyos. Again, dahil sa kasalanan ng tao, ang sanglibutan ay nabubulok at nasisira at patungo sa hindi matatakasang pagpaparusa. Hindi po. Hindi po natin matatakasan. Hindi matatakasan ng mundo na ito. Okay? Babasahin natin ang Revelation. Nakatakda na po. Nakatakda na ang mundong ito ay mapaparusa kasama ng mga tao. Walang pananampalataya kay Kristo. Pero ito po yung katotohanan. Sa ngayon, we are still waiting for the new heaven and new earth. Or sa muling pagbabalik ni Kristo. Sa new creation. At hindi natin makakaila na apektado tayo sa pagkasira ng mundo. Ako po, kahit nag-preach ako sa inyo ngayon, tayo yung mga Kristyano dito, apektado tayo sa fallenness ng mundo, naiinitan tayo. At hindi natin maitatanggi na tayo mga Kristyano ay subjected din dito sa fallen world.
Ano pong sabi sa verse 23? At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos, ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. So again, tayo po ay hindi excuse. Okay? Kapag ganito po kainit, pati yung mga Kristiyano na merong blessed resurrection in the future, ay apektado yun. Kaya kahit ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus o mga anak ng Diyos ay maaaring mahawaan ng COVID-19. Kahit mga Kristiyano ay nagkakaroon ng malulubhang karamdaman, I can attest to that. Nakakaranas tayo ng injustice, kahirapan, pagkagutom. Kahit Kristiyano ka, maaari kang magkasakit, maghirap. Pero mayroon tayong napakalaking pagkakaiba dahil tayo ng anak ng Diyos. Kaya sinabi ni Paul sa Romans 8, doon sa verse 18, ang mga paghihirap na ito na bunga ng kasalanan, ang pagka-decay ng mundong ito, ay wala kumpara sa kadakilaan na naghihintay sa atin. Ang masakit po sa mga hindi mananampalataya, napakahirap na, full of trouble na dito, meron pang ultimate punishment sa mga. But for us, Christians, kaya po kapag binabanggit po ang muling pagbabalik ni Kristo sa New Testament, laging may pananabik. Laging may pananabik. Laging sinasabi ng mga apostol, huwag kayong masatisfy dito sa mundo. Manabik kayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Siguro marami po sa atin na nag-iisip na, bakit hindi ako nananabik, Pastor Matt? Bakit parang mas gusto ko pa yung magkapamilya, magkaroon ng ganitong bagay? Alam niyo po, hindi kasalanan na asamin natin na maranasan yung mga success nito. Pero tandaan niyo po ito. Dahil limitado pa ang ating kaisipan ngayon, wala pang pwedeng full description na maibibigay sa atin kung ano naghihintay sa atin sa glory na matatanggap natin. Yung kasiyahan na mararanasan mo sa mga pangarap mo ngayon, gusto mo magkapamilya, magkaanak, magkaroon ng ganitong bagay, na sa tingin mo magbibigay sa'yo ng kasiyahan. Yung kasiyahan na yan ay wala kumpara sa kasiyahan at kaganapan na mararanasan natin pagbalik sa Diyos. Kasi yung inaasam mo ngayon, hindi ka nang bibigyan ng full satisfaction. Only the Lord, our Creator, our Sustainer, and our purpose ang nakakapag-satisfy. Kaya sa kabila ng ating pinagdadaanan bilang mga Kristyano, na parte pa rin tayo ng old creation na to, habang iniintay natin ang mga susunod po na talata ang magiging dahilan kung bakit tayo may kapayapaan, kagalakan, pagtitiis at pag-asa. Okay, verse 24. Ito po. Kung bakit nabanggit ni Paul na this present suffering is not worth comparing to the glory that we are to receive. Verse 24, ligtas na tayo. We are saved. Kung makikita mo sa paligid, alam mo na it is headed for destruction, at alam mo na ikaw ay ligtas na, may peace there. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan na ito. At umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Yun po yung sinasabing blessed hope. Although ligtas tayo ngayon, pero yung kaganapan, yung completion, yung fullness ng ating kaligtasan, ay yun nahantay pa natin. At ano po yung ebidensya? Nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. The indwelling presence of the Holy Spirit is the seal and guarantee of our salvation. Kumbaga sa weak illustration, ito po yung unang installment ng future glory natin. Now we are sealed by the Holy Spirit. Ano po sabi? Romans 8:14-16, previous verses. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo
ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, matatawag ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. Kaya sa mga nagtatanong, paano ko malalaman kung ako'y Kristiyano? Paano ko malalaman na ako'y anak ng Diyos? Verse 16 ng Romans 8, ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na anak ng Diyos. The Holy Spirit confirms in our hearts that we are children of God. Kaya alam mo, by faith in Christ, nasa Ephesians 1:13-14, sabi po, ang banal na Espiritu, verse 14, ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos at ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papupurihan natin siya. So, yung indwelling po ng Holy Spirit, ito ay kanyang guarantee na may future glory. Ano pa po? Bakit tayo may kapayapaan? Una, dahil may banal na Espiritu na nanahan sa atin, na ito yung guarantee natin na anak tayo ng Diyos. Ano pa? Ang banal na Espiritu na to ay tumutulong sa atin para magkaroon pa rin ng katagumpayan at joy, patience, sa gitna ng present suffering. Verse 25 ng Romans 8. Pero kung inaasahan natin yung wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Ang banal na Espiritu pang tutulong sa atin. Verse 26, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Dahil bilang tao po, although we are sanctified, we are being sanctified, tayo ay ligtas na, tayo pa rin po ay nasa presence ng kasalanan. Kaya ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin sa ating kahinaan. Kaya nga, mahalaga po ang pananalangin, mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Bilang mga Kristiyano, kailangan na sa tulong ng banal na Espiritu at pananalangin, inaalala mo kung ano yung identity mo. Para hindi ka mag-backslide, para hindi mawala ang pananabik mo sa muling pagkabuhay, para hindi mo mahalin ang mundo. Mga kapatid, pag dineglect natin ang spiritual discipline, mamahalin mo ang mundo. Kasi yun yung old nature mo eh. Kaya marami sa atin nagtatanong, bakit ganun? 5 years, 10 years na akong Christian, parang bumabalik ako sa pagmamahal ko sa mundo. Kasi meron pong means ang binigay ng Diyos. Yung banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, pag-attend sa church, paikinig ng preaching, yan yung mga instrumento para iligtas ka sa mga kasalanan ng mundo na nakapaligid sa iyo. So kapag nineglect mo ang mga bagay na, talunan ka. Gaya nga sabi ni Pastor last week, parang ka lang niligtas sa akin. Kaya kahit nahihirapan tayo sa ngayon, ang banal na Espiritu ay nagpapaalala sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos at pananalangin tungkol sa napakadakila natin hinaharap. Basic lang po. Throughout this week, natatakot tayo, nangangamba tayo, sunod-sunod yung mga masasamang balita. Pero dahil via live stream, kahit medyo naglolo ko yung ating internet, di ba? Kahit post yung preacher, dahil sa salita ng Diyos na pinapaalalahanan ka na ikaw ay anak ng Diyos, na ikaw ay dapat na magtiis, magalak, dahil meron kang buhay na walang hanggan at may future glory na, may iba po ating pagtugon, may iba at may iba. Kaya yung mga Christian po, hindi pa rin nag-via live stream, nag-anda. Mas lumalalim ang pagmamahal nila sa mundo. Ano sabi? Si Satanas ay parang leon na nakahandang sumugam. Tayo ay nasa digmaan. Tatlo po kalaban natin. Yung ating flesh, si Satanas, at yung sinful world. Kapag hindi natin ginamit yung armor of God or hindi natin pinalalahan ng ating sarili sa mabutang balita, at hindi natin minaximize ang spiritual discipline na binigay ng Panginoon, wala po.
magiging talo ng tao. Kaya tuloy po natin, sa kabila ng ating pinagdadaanan, again, apektado tayo sa present suffering. Lahat tayo mga kapatid, kahit mismo lang sa Lighthouse Christian Church, bukod sa pandemic, marami tayong mga pinagdadaanan. Marami tayong mga prayer requests, marami tayong mga problema, marami tayong mga alalahanin. At ito po we have the Holy Spirit. The Holy Spirit helps us. Meron tayong buhay na walang hanggan na. At ito pa, ang lahat ng bagay ay pinahihintulutan ng Diyos para sa ating ikabubuti. Verse 28, yan yung kabisado natin lahat. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Nabanggit ni Pastor Ganda, na mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanya. Again, this promise is only for those who are in Christ. Okay? Sa mga unbelievers po, yung mga nangyayari sa iyo, hindi yan para sa kabutihan mo. In contrast, sa mga wala kay Kristo, ang lahat ng mga nangyayari ito ay para sa kapahamakan mo. Para sa ultimate destruction mo kung wala kang kay Kristo. But in contrast, kung ikaw ay anak ng Diyos, ano pong sabi? Merong condition or merong description yung mga recipient ng promise na ito. Sa mga umiibig sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sino yung mga umiibig sa Diyos? We love Him because He first loved us. At ang pagmamahal natin ito sa Diyos ay buwan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Ang pangako po ito, na ang lahat ng bagay ay para sa ito. Kaya po siya, itong verse na ito ay nagiging cliche. Pero kung nanamnawin po natin, all things work together for my good. Yung all things po, kasama dyan ang iyong karamdaman. Kasama dyan yung sakit mo ngayon. Kasama dyan yung struggles mo. Kasama dyan yung paghihirap, yung poverty, yung failures, yung discouragements, yung persecution, and even itong COVID-19. It is part of all things. And God make this, all things, lahat ng ito, kapatid, work together for your good. Walang exemption. At dito tayo magkakatalo. Ano yung good natin? All things work together for our good. Maraming mga Kristiyano na may misinterpret to. Akala nila yung good na yun ay yung health, wealth, prosperity. No. Hindi po yun. Kasi kung yun lang yung ultimate good natin, mawawala din yun. Ano po yung good na yun? Nandito rin po sa verse. Ano po? Bago ko basahin yung verse. Yung karamdaman po natin, yung problema po natin, yung discouragement, even yung crisis na ito, these are all working for our good. At sinabi ng Diyos, it is for your good, magtitiwala tayo. Now, ano yung good na yun? Ano ang sukdulan natin ikabubuti? Ano yung ikabubuti natin na siyang layunin ng Diyos? Bakit pinitulutan niya ang lahat ng bagay na ito? Kahit kadalasan hindi po natin matanggap, kahit kadalasan hindi natin maintindihan. Pero magtitiwala tayo na it is for our good. Ano po yung good natin? Verse 29. Sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang mga anak at sila'y itinilaga niya na matulad sa kanyang anak na si Jesus. Yun po yung ating greatest good. To be conformed to the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Our greatest good is Christ-likeness. So in short, all things work together for our Christ-likeness. Mga kapatid, kung hindi nagbubunga ng Christ-likeness yung mga bagay na binibigay sa ng Diyos, it's not part of His will. All things work together for our Christ-likeness. Yun po yung goal ng discipleship. Deny yourself. Be like Christ. That's the goal of sanctification. Pinapaging banal tayo. So now, knowing that this old creation is passing away, and it is subjected to futility and judgment, God will respond in our suffering
kasama po ang pandemic na ito. By continually trusting Him, patuloy na ma-excite, i-anticipate ang ating glorification, muli na pagbabalik, with patience and joy. But as we wait, tandaan po natin, sa tulong ng Banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay para sa akin, ikakalago, para sa aking patuloy na pagiging kawangis ng aking Panginoon sa Kristo. Ano ang suffering mo ngayon, it should drive you to be more like Jesus Christ. Kaya po, yun po ang malinaw na kalooban ng Diyos. Yun ang malinaw na kalooban ng Diyos. To be conformed to the image of His Son. Gaano na po tayo ngayon kalapit sa ating Panginoon sa Kristo? Kumusta ang ating pananalita? Kumusta ang ating character? Kumusta ang ating passion sa paglilingkod? Kumusta ang ating pagmamahal sa kapwa? All things work together for that goal. During this pandemic, along with our personal present sufferings, let us look to Christ, behold His glory, at hayaan po natin ang ating pamilya, ang ating komunidad ay makita at maranasan ang pagmamahal at malasakit ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating pagbabahagi sa kanila ng mabuting balita. Again, let this crisis turn into our Christ-likeness. After all, it is all about the glory of God and the conformity to Christ. Ang reflection po natin sa magdadalawang buwan ng pandemic, ang pandemic na ito ay parte ng all things that is working together for our good, and our good is Christ-likeness. Kamusta po ang ating journey? At the end of the day, again, Christian life is all about the glory of God and our conformity to Christ. Tayo din ang mga. Aming Diyos, salamat po sapagkat kayo ay dakila. At pinaalala niyo sa amin na ang mundong ito talaga ay nakadestined for destruction. This old creation, stained and corrupted by sin, ay patungo talaga sa destruction. Ngunit dahil kay Kristo at sa kanyang ginawa, you are redeeming your people for your glory. And as we wait, Panginoon, sa new heaven and new earth, bigyan mo kami ng patuloy na patience and joy, knowing na your goal, your purpose for all of us is to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Dahil sa pamagitan po nun, sa patuloy namin paglago sa Christ-likeness, pagiging katulad ni Kristo, the more na mas mararanasan namin yung presensya, pagpapala, kagalakan, kaganapan ng buhay. Again, Lord, help us, help your church during this pandemic to not miss your purpose. Huwag na po kami ma-surprise. But always look to Christ, behold His glory, to be conformed to His image, para po sa inyo kapatid. Salamat po sa inyong salita, O Diyos. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay tutuloy tayo sa ating po doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time,